Good morning, mga ka-birds. Dito na naman si Diday Official Vlog ng gugulo. Itong mga plantation ng saging. Ito ang sa amin. Andyan sa kabila mga kapatid ko, mga for the boys, dito for the girls. Ganyan. Pero habang tumatagal, guys, yung lupa mo nawawala na yung vitamin, puro kasi acidic dahil sa over ng abono. Ganito yan dito, guys, sa Tamayong Kalinan. Dito yung bahay ko noon. Ito daanan talaga to, public passage, pathway. Ang laking pathway ng Davao, no. Doon, hindi pathway, kalsada na dito sa Leyte. Kumparar mo yung pathway, minsan yung nabilihan mo ng lupa, 1.5 lang yung binibigay na daanan. Yan talaga, guys. After this, matapos na gamitin ng yung kampanya, yung dito yung pabrika ng banana plantation, yun, wala nang halaga yung lupa mo. Yun, mga kapitbahay ko yan. Diyan dumadaan ako sa tubig. Another na naman, kalsada. Yung kalsada dito hindi sinisiminto. Dahil hindi man lupa nila, renta lang. Yan. Yung kapitbahay, layo. Yan ang end of my lupa. Yan, ito ang katapusan ng lupa ko. Punta doon. Anytime. Yan, kapitbahay namin. Doon sa sapa, mamaya pupunta ko doon. Yung tubig namin na iniinom galing sa bukid, ang lamig. Little, ang tawag dito, Little Bagyo. Kasi kagabi, kiniginaw ako. Dito ako natulog sa kapatid ko. Late lang ng bahay niya. Simple living. Yun, simple lang ang pangarap niya. 4 ang anak. Nagtatrabaho. Ganyan na ang buhay. Yung dito ako nakatira, simple lang. Walang kuryente. Yung namin noon, yung lampara lang. Yung bibili kami ng gas, doon pa sa magpapasahe ka pa ng 20 pesos. Bigla, grocery lahat. Yung bigas, yung bulad, damihin mo kasi mahal ang pamasahe. Para ka ring nagtitinda. Kahit wala ka pang income, wala pang harvest, mag-ano ka na. Handa ka ng pagkain para bili ng bili. Noon may tindahan ako dito. Namamalingke ako pang 2 buwan. Yung basic kailangan ng tao dito. Dry fish, bigas, mga dilata, yun. Yun ang aming buhay dito sa bukid. Simple lang. Ang tubig mahirap, pahirapan pa. Aakyat, pababa doon. Pero yung spring, falls, parang falls, doon ka umiinom. Yung lalagyan pa ng tubig, hindi pa yung mga galon, yung plastic. Mamaya na, punta kami sa yung kawayan, yung lalagyan ng tubig.
Naligo ka, pupunta ka doon. Parang, ano, yung ano, parang falls, doon ka maliligo. Doon ka maglalaba. Ang layo, paakyat, pababa. Oh, ito sa isang kapatid ko. Ganun kasi ang atian namin, harap, left and right. Dito for the boys, dyan for the girls. Yun. Ako lang kaya ko mag-farm. Kasi, ako gusto ko ng tahimik na buhay. Simple lang. Pero dahil, syempre, naghanap pa ng yung kabuhayan na mas maganda kasi maliliit pa yung mga anak ko, yung mag-start na sila mag-aral. Yun, umuwi kami ng Leyte. Kasi harapan lang ang eskwelahan hanggang ayaw ng anak ko bumalik dito. Doon na sila nakatapos hanggang nagkatrabaho. Bisita-bisita na lang ako sa aking mga kapatid. Ngayon nga, yung mga anak niya naglalakad papuntang kalsada. Kung sa highway. Yung mga dadaan ng mga sasakyan. Noon, walang sasakyan. Yung bao-bao ngayon, parang tricycle. Wala pa yun. Yung jeep dito, punong-puno doon sa itaas ng atip ng jeep, sa harapan ng jeep. Yun ang amin noon. Kailang maaga ka pag mamamalengke ka. Tapos, hapon ka na makauwi. Walang kuryente. Pag umuulan, ganito ang kalsada. Papahirapan. Nakakatakot. Ngayon, isa ka lang, basta may pera ka, madali abot ka agad sa inyong bahay. Tapos maglalakad papuntang eskwela mga bata. Okay lang kasi kalsada na. Marami ng tao. Marami na mag-aaral. Noon hirap. Hirap talaga guys. Yun ang buhay ng farm, pero tahimik, masaya, simple living. Yung mga anak mo walang nakikita na mga gaya ngayon, mga high-tech na, may cellphone na. Noon wala. Radyo lang yung balita. Walang TV kasi walang kuryente, battery lang ginagamit ng radyo guys. Ngayon, saksak lang, may rice cooker, kahit malamig, may rep dito. Anong gagawin ng rep? Lang, yung mga isda nila, yung mga karni nila, yung ulam ba nila, yun lang ang importante. Tatagal noon, walang kuryente. Pag dry fish yung marami at dilata, udong, miswa. Ang ulam, lutuin agad para kang magpipesta. Tapos init. Yung isda mo, tula, paksiw, then iskabitsi, ganun lang buhay. Kasi kung hindi mo biglain, masisira yung mga ulam mo. Kasi wala mong kuryente. Ngayon, wala talaga silang problema. Ito guys, sa aking kapatid, yan ang bahay. Yan, isang kapatid ko na lalaki. Dito naman sa dulo, isang kapatid ko rin. Wala nang tatay. Oo. Sabi ko, linisin mo yung sa lupa mo para makaano ka na, maka-start ka na, kasi nawala to siya na nagtrabaho sa Davao ilang years bago siya naghanap ng
sa kanya, para sa kanyang papa. Lupa. Thank you guys. Yan lang muna tayo. Thank you.